Naka-alerto na ang probinsya ng Albay dahil nga sa dobleng banta hatid ng bagyong Adas at pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Live mula sa Kamalig, Albay, may express report si Mon Walves. Mon, ano na bang update dyan? Nikki, mas binabantayan ngayon ng PHIVOLCS ang estado nitong nag-aalboroto pa ring Bulkang Mayon. Posible raw kasing makasama yung dami ng ulang ibabagsak ng bagyong Ada dito sa probinsya. Kahit maulap, kitang-kita pa rin ang pagliwanag ng bunganga ng Bulkang Mayon mula sa kuha ng PHIVOLCS kagabi. Mapapansin din ang magkakasunod ng mga pyroclastic density currents o uson na gumuguhit pababa sa dalisdis ng bulkan. Sa record ng PHIVOLCS, aabot sa mahigit 300 rockfall events o yung mga nahuhulog na tipak ng lava ang naitala sa nakalipas lamang na 24 na oras. Kaya naman, nananatili pa rin nakataas sa Alert Level 3 ang bulkan. Bukod dito, binabantayan na rin ng mga otoridad ang posibleng epekto ng bagyong Ada sa probinsya. Hindi raw kasi mapipigilan ng pag-ulan ng pag-aalboroto ng bulkan. Sa halip, baka nga makasama pa raw. Kung bakit, pakinggan natin ang paliwanag ng taga-PHIVOLCS tungkol dito. Kasi tubig plus mainit na bato, pwede kang magkaroon ng mga phreatic eruption, steam-driven eruptions. Yun ang pwedeng mangyari. Pwedeng, of course, and kung magkaroon man ng phreatic magmatic, baka naman magtuloy-tuloy. Mas malaking pagputok ang mangyari. Nikki, naglabas na rin ng Lahar Warning Advisory ang PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan nito. Posible raw kasing mangyari ang naturang lahar oras na magtuloy-tuloy naman yung buhos ng malakas na ulan dito nga sa probinsya para itulak pababa yung mga volcanic deposits kabilang na nga yung abo, mga bato at maging yung mga natuyo na lava. Sa ngayon kasi unti-unti na rin nagpaparamdam itong bagyong Ada dito sa Albay. Bagamat mahina pa lamang, ambon pa lamang yung nararanasan namin pero magmula kaninang madaling araw hanggang ngayon hindi na talaga tumitigil itong pag-ulan na ito. Kaya nga sa likod ko na Bulkang Mayon ay halos hindi na makita yung pinaka-crater nito dahil natatakpan yan ng ulap. May mga areas pa rin dito sa Kamalig, Albay na nananatili yung mga residente nila dun sa 7 hanggang 8 kilometers extended danger zone dahil wala pa naman daw abiso na sila ay maaari na lumikas. Ang pinaka-prioritize munang ilikas o evacuate ay yung mga nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Nikki. Yan ang express report ni Mon Walves live mula sa Kamalig, Albay. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.